Kung sincero sana ang Pangulo, mga kababayan, doon sa binanggit niya na aalisin ang o kaya tatanggalin ang systems loss at saka itong value added tax, mga kababayan, kung talagang seryoso ang Pangulo natin, dapat noon pa ipinasa na ni Senator Marcoleta ang tungkol dyan. Ang bill na yan, ipinag-usapan na sana ito, mga kababayan. Pero ano nangyari? Nabugoong, mga kababayan. Alam nyo yung nabugoong? Nandun lang. Hindi nila ginagawa, hindi nila ikinakalendaryo, ayaw nilang pag-usapan. Kasi nga naman, pagka ito ay naipasa, isisikat si Senator Dante Marcoleta at ayaw nilang mangyari yon, mga kababayan. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Senator Erwin Bendalo Tulfo. Sinasabing hinaharang daw po ng minority ang investigasyon sa flood control sa Blue Ribbon, mga kababayan. Gaano kaya katotoo po ito? Totoo po bang sinabi ni Senator Erwin Tulfo po ito? Aalamin din natin sa panig ng minority kung totoo nga itong sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na pinipigilan na daw. Sila na daw mismo ang pumipigil at humaharang, ang tinutukoy niyang sila ay ang mga minority bloc, mga kababayan. Mas mabuti siguro ay panoorin muna natin yung kanyang sinasabi rito bago natin bigyan ng reaksyon. Wala naman po attempts na harangan yung Blue Ribbon investigation. Actually po, ang humaharang, to tell you the truth, honestly po, yung kabila eh. It's not us po sa majority. Ayan, ibig sabihin, actually, ang umaharang na po yung kabila eh. Hindi na kami sa majority, sabi niya, mga kababayan. Ibig sabihin, kung hindi sa majority, ang tinutukoy niya ay ang minority, mga kababayan. Tuloy pa natin. I will not name names po, pero the truth of the matter is, and real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na wag na hutapin ituloy yung Blue Ribbon. Sila na daw po ang nakikiusap na wag na daw pong ituloy ang Blue Ribbon, mga kababayan. Sino yung sila na tinutukoy niya? Diretso pa. And I was saying, kung gano'n, dapat kayo magsabi niyan. I mean, kayo yung inudyok-udyok niyo itong leadership ni Senator Win. Pati ako, sasabihin niyo, tinatago namin. Yung Totoo naman, Senator Erwin Tulfo. Kayo ba ay nagsagawa na ng pagdinig mula noon nung huli ninyong ginawa na kolorum na pagdinig? Wala pa naman. Isinara po ninyo ang investigasyon. Hindi na po kayo nagsagawa ng investigasyon dahil sa kapag ipinatawag nyo itong mga dating sundalo, ang ituturo ay kayo. So paano kayo mag-iimbestiga? Ang salarin, ang itinuturo, ang inaakasuhan ay kayo mismo na nag-iimbestiga. Paano nga naman kayo mag-iimbestiga? Hindi po ba, mga kababayan? pala, may plano sila, wag na raw ituloy muna. Wag na raw ituloy yung Blue Ribbon hearing. May plano daw ang minority na wag na daw ituloy muna ang Blue Ribbon hearing, mga kababayan. Sino kaya yung tinutukoy niyang tao? Tuloy natin. Kaya sabi ko, ano ba talaga? You have to explain it to the media, you have to explain it to the... Isipin mo, ipapaliwanag pa daw ng mga minority na kailangan daw po nilang i-explain ito sa media para palabasin na totoo yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na pinipigilan at hinaharang na daw ng minority wag nang ituloy ang pagdinig dyan sa flood control scandal na yan sa Blue Ribbon, mga kababayan.
public na kayo naman ang ayaw. Sila naman ang ayaw ngayon. Yo, sila naman daw ang ayaw ngayon. Ito ang mga kababayan on national TV yan. Ang dami pong mga media dyan, nakikita nyo yung mga mic na yan, mga kababayan. Marami na pong nakapanood dyan sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi ko maintindihan eh. Ano ba talagang gusto nyo? Hindi raw niya maintindihan. Ano na raw ba ang gusto niya? Hindi kaya't gumagawa lang po ito ng kwento, mga kababayan. Kasi mga kababayan, alam naman natin ang nangyari sa mga nakaraan. Yung interview niya nung nakaraan, mga kababayan, sabi niya, mag-move na tayo. Marami tayong dapat na pagtuunan ng pansin. Ipaubayan na lang natin ang pag-iimbestiga dyan sa flood control sa ombudsman. Yan ang sabi niya noon. Maliwanag yun, mga kababayan. May reason po ba binigay? Bakit po ayaw rin muna nila mag-blue ribbon daw? Obvious. Dahil po Obvious patag-isip. reason. Tinanong kung sino yung nagpapapigil o kaya humaharang, kung sino yung sino raw yung ayaw nang ituloy. Wag munang ituloy. Sino daw nagsabi? Eto sagot niya, obvious daw. Obvious. Alam mo kung sinong pinapaimbestiga, sino tinutumbok na Senator Lacson. Ayun, yung pinapaimbestigahan, mga kababayan, yung sinasabi niya na tinutumbok ni Senator Ping Lacson ay walang iba kundi si Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Kasi nga po, gusto nila mag-imbestiga ng flood control, mga kababayan, pero sa Taguig lang. Sa Taguig lang, hindi kasama ang iba. Tanging ang Taguig lang ang iimbestigahan at hindi dapat isama ang ibang mga anomalya sa flood control, mga kababayan. Ganyan po sila mag-isip. Ganyan po ang pagpapalakad po nila ng hustisya, mga kababayan. Kung sino lang yung gusto nilang imbestigahan na hindi nila kaalyado, at lalo na at alam nila na may butas nila at na mapapakulong nila, yon ang kanilang pagtutuunan ng pansin, mga kababayan. Narinig ninyo, mga kababayan, yung tinutumbok niya ni Senator Ping Lacson. Sino ba ang tinutumbok ni Senator Ping Lacson? Na kumakalap daw di umano ng mga ebidensya at mga testigo laban dito kay Senator Alan Peter Cayetano dyan sa flood control, dyan sa Taguig, mga kababayan. Hindi ba't Senator Ping Lacson yan? At ang tinutuko niya ay si Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Thank you, guys. Ayun. Yun lang, mga kababayan, yung parte na yun lang po kasi ang pinag-usapan nila, yung iba dyan, ay hindi na tungkol sa flood control. Ang pag-uusapan natin kasi ngayon, mga kababayan, tungkol sa flood control, hindi natin iiwanan yan, mga kababayan. Oo, wala tayong, hindi natin dapat kalimutan yan sapagkat napakahalaga ang usapin na yan. Isipin nyo, mahigit 1 trilyon ang nawala, nilimas at ninakaw sa kaban ng bayan, mga kababayan. Pagkatapos susunod tayo sa sinasabi nitong si Senator Erwin Tulfo na mag-move on na tayo, kalimutan na daw natin. Pwede bang kalimutan natin yung tax natin, mga kababayan? Kayo, mga kababayan, parang ganito lang. Kung kayo po ay ninakawan, sabihin na natin na ninakawan kayo mga halagang 1 milyon lang, mga kababayan. 1 milyon. Hindi pala lang yung 1 milyon. Malaking halaga yun, mga kababayan, O 1 milyon. Pwede ba na sasabihin mo na mag-move on na tayo? Huwag na nating anuhin yan. Huwag na nating hanapin yan. Huwag na tayong maghanap ng katarungan. Pabayaan na natin yung nagnakaw. Hayaan na lang natin. Pwede ba yung ganon, mga kababayan? Napakalaking halaga yun. 1 milyon lang pinag-uusapan po dyan, mga kababayan. Di lalo na ito, trilyon. Alam nyo ba kung gaano kalaking halaga yung trilyon na yan, mga kababayan? Baka hindi magkasya ang bahay nyo, mga kababayan. Gaano man kalaki yan? Ganong kalaking halaga ang 1 trilyon, mga kababayan. Pagkatapos, sasabihin lang nitong si Senator Erwin Tulfo, move on, kung ano-ano sinasabi na hinaharang na daw
ng minority ang investigasyon dyan sa flood control. Ayaw na daw ituloy ang pagdinig sa Blue Ribbon. Eto mga kababayan na alamin natin. Doon sa pinatutungkulan niyang tao, totoo ba yung sinasabi niya na hinaharang, ayaw na raw nilang ituloy yung pagdinig, pag-iimbestiga sa flood control, sa Blue Ribbon? Eto panoorin natin to. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi niya na hinaharang, mga kababayan. Ito Sen, sinabi po ni Sen. Erwin, hinaharangan daw po ng minority senators yung BRC hearing next week. Ayan, mga kababayan. Ang tanong ng reporter, Sir, totoo ba yung sinasabi ni Sir Erwin na hinaharang daw ng minority senators yung BRC, yung pagdinig? Lalong-lalo na dyan sa ang pinag-uusapan dyan, yung tungkol sa flood control, mga kababayan. Ano sagot ni Senator Alan Peter Cayetano? Ulitin natin. Sen, sinabi po ni Sen. Erwin, hinaharangan daw po ng minority senators yung BRC hearing next week. Do you believe them? Naniniwala ba kayo sa kanila? Yun ang napakasimple ng sagot ni Senator Alan Peter Cayetano na nagpapahiwatig na yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo ay hindi totoo. O kasi sabi niya rito do you believe them? Naniniwala ba kayo sa kanila? Ibig sabihin, yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na hinaharang, pinipigilan, ayaw nilang ituloy, mga kababayan, ay isang kasinungalingan po yan, mga kababayan. Ano ba ang nagpapatunay na yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na hinaharang, pinipigilan at ayaw ituloy nitong mga minority senators ang tungkol sa pagdinig sa flood control dyan sa Blue Ribbon? Ito pa isang katunayan. Mga kababayan panoorin natin to. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Dali ulitin natin. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako bilang isang senador na maraming gagampanan katungkulin. Ang dami kong gustong ibulgar. Alam niyo naman na ayaw kong iwanan yung flood control scandal. Narinig niyo sinabi ni Senator Marcoleta, mga kababayan, ayaw kong iwanan ang flood control scandal at marami pa akong ibubulgar. Mga kababayan, ganyan ba ang salita ng mga senador na pumipigil sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee? Lalong-lalo na po ang kaso sa flood control scandal? Hindi ganyan. Maliwanag po yung sinasabi dito ni Senator Rodante Marcoleta na hindi, ulitin natin para marinig nyo lang yung parte na yon. Ako bilang isang senador na maraming gagampanan katungkulin. Ang dami kong gustong ibulgar. Alam niyo naman na ayaw kong iwanan yung flood control scandal. Ang dami kong gustong ibulgar, ayaw kong iwanan yung flood control scandal, sabi niya, mga kababayan. Pagkatapos sasabihin mo, Senator Erwin Tulfo, pinipigilan ng mga minority senators ang Blue Ribbon Committee para hindi na pag-usapan ang flood control scandal. Alam nyo, mga kababayan, sa Biblia, mayroon pong nakasulat doon Nakakatakot ang magiging kahihinatnan ng mga sinungaling, mga kababayan. Kaya itong sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, mga kababayan, hindi po totoo. Kumakalat po kasi ito sa social media, lalong-lalo na yung mga vloggers ng mga makakabila. Yung ipinagtatanggol nila ang administrasyon, mga kababayan. Ito ang kanilang mga content ngayon. Oy, wala na. Yung mga minority senators ninyo,
Umurong na sila. Umatras na. At sila na ang na pumipigil, humaharang at ayaw na nilang ituloy ang pagdinig, investigasyon sa Blue Ribbon tungkol dito sa flood control scandal. Kasi may mga minority na sangkot dyan. Meron bang gano'n na sinasabi ang mga minority? Wala naman. Ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano ay malinaw, mga kababayan. Imbestigahan lahat, hindi lamang ang tagig. Yan ang sabi niya. Halatado naman po kasi, mga kababayan, na ganito ang gusto nilang mangyari. Idadagdag na rin natin dito, mga kababayan, tapos na tayo dyan, sa tungkol dyan sa flood control, mga kababayan, idadagdag nga natin ito, yung pinag-uusapan po kasi, di ba may nabanggit sa SONA, mga kababayan, tungkol dito sa usapin sa kuryente, na ang ating Pangulo ay ipinatatanggal ang 12% VAT at yung system loss, mga kababayan, ipinatatanggal na rin, mga kababayan. Sa puntong ito, mga kababayan, mayroon pong nagpakitang gilas. Oo, mayroong nagpasa ng kanyang bill o panukalang batas tungkol dito sa binanggit ng Pangulo na babaan ng singil sa kuryente, tanggalin ang VAT at tanggalin ang system loss, mga kababayan. Mas mabuti siguro panoorin natin ito para nang sa ganun ay hindi tayo nangangapa ng sasabihin. Ito Nag-file po siya ng Senate Resolution number 537. Oh, Ano nilalaman? 537? Ano ba yung baril? 357 yun. 357 yun. Senate Resolution number 537. Ito naman ay tumatawag para sa isang formal inquiry Yan. para i-review Oh. at iimbestigahan ang palisiya o mga patakaran ng IPIRA sa mga utility companies tungkol sa pagpapasa o paniningil ng systems losses. Yan. Imbestigahan. Oo. Matama, pag-aaralan. Oo. Paano ba yung pinapasa? Magkano? At Senate Bill number 2340, ito naman, Jen, di ba may systems loss? Oo. Di ba yung systems loss, kasama yan sa babayaran ng kuryente? Nasa bill mo yan buwan-buwan. So kasama yan sa may pinapataw na 12% value added tax. Kaya sa kanyang panukala, hindi. Systems loss, lalagyan mo pa ng VAT. Tanggalin ng 12% VAT ng systems loss. Ayan. Senate Bill 2340. Hindi, bakit tatanggal mo yung VAT? Hindi, ang sabi ng Pangulo, with demand. Totally scrap yan. Ito para mabilis. Oo. Kasi yung kanya, pag-aralan muna. Senate Resolution 537. Wala. Pag-aralan muna kung paano tatanggalin yung systems loss. Tutol ako dyan. So habang habang pinag-aaralan yan, tanggalin muna natin yung 12% VAT para Tutulak. makagaan sa mga consumer. Tutol ako dyan. Bakit? Kung ako yan, ipatatawag ko kagad yung chairman ng ERC at saka si Secretary Sharon Garin. Ang utos ng Pangulo, alisin yan. Paano alisin? Anong i-imbestiga? Pati imbestigahan mo pa. Ano yan? Pag ganyan imbestigahan mo, para may negosasyon ka pa, mayroon ka pang paraan para maglabi pa yung mga nasa likod. alam nyo, may punto rito si Kuya Jen Sobarjaga Ang utos kasi ng Pangulo, ang sabi niya sa SONA niya, tanggalin na, hindi sinabing imbestigahan. Kapag sinabing tanggalin na, hari yung nagsasalita Pangulo ng ating bansa ang nagsasalita. Bakit kailangan mo pang imbestigahan, kausapin yung mga kinaukulan? Dapat, gawan na kaagad ng paraan yan para matanggal na yung mga system loss at saka mga value-added tax na yan. Yan? So gusto mo, tanungin na kagad. Tanungin, paano? Tapos, gawin na natin kagad. Gawin na natin, yun ang Huwag ano. nang yung Senate Resolution 537. Walang Matagal to di ba? Wala na dapat yan. Sinabi na nga ng Pangulo Eto. Gusto mo yan, pagbibigyan kita. sige. Nangyari na yan. Na tinanggal kagad? Na pinag-usapan na at meron ng panukala para nangyari na pala yan
Pinag-usapan na pala yan eh. Kailan kailan? Kuya Nelson, kailan ba yan? Kailan? Paano tatanggalin? Alam mo ba kung kailan nangyari yan? Oh. Kailan na ipanukalat? Kailan na nangyari yan? Nung Abril. Oh. This year? April, May, June, July. 3 months bago magsona, napag-usapan na yan. Napag-usapan na pala yan eh. 3 months bago magsona. Bakit na gumagawa pa itong si Senator Erwin Tulfo ng panukalang batas na kausapin, imbestigan tungkol dito sa mga system laws at saka value-added tax? Ano layunin nito? Gusto mo mapanood yung pag-uusap? Sige nga. Tingnan nga. Anong katotohanan yan? Play natin. May ebidensya tayo eh. Play Anong natin. resibo? Play. Tingnan natin. Yung system laws naman, meron din po akong panukalang batas dyan. Kasi po yung dalawa pong bahagi yung system laws, isang non-technical at saka yung technical. Sa technical, pwede na natin silang pagbigyan. Talagang kasama po kasi sa sa negosyo. Although sa akin po, ipapalagay ko yung ipapalagay kong business risk yun eh. Pero pwede ko nang pagbigyan eh. Pero yun pong yung non-technical, yun maliwanag po na dapat ay hindi ipinapasa sa consumers eh. So, doon sa aking panukalang batas, kaugnay po yun doon sa sinabi ng Korte Suprema. Huwag mong ipapasa sa consumer ang mga gastusin na hindi ng isang distribution utility na hindi naman nakapagbigay ng benepisyo sa kanya. Maliwanag na maliwanag yung non-technical po eh. Katulad po halimbawa, nasira yung metro. Non-technical po yun. Nagkaroon ng inefficiency sa panig ng staff, ng accountant nila, iba yung yun po yung non-technical eh. Yung filthy rates. Ninakaw po ng maraming mga magnanakaw ng kuryente. Bakit po natin ipapapasan? Yun po yung gusto kong tingnan natin. It is an angle that should also be investigated. Wala kang kontra doon, Atty. San Juan. Ayun, mga kababayan ha. Yun yung noong Abril pa, April, May, June, July, 3 months ago, ay sinabi na yan, ipinanukala na at pinag-usapan na sa pamamagitan ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Ayan. Oo. Si Attorney Francis Wanyon. Oo, saan yan? Sa ERC. Saan chairman nga ng ERC? Ay, then, yung gusto mong mangyari ngayon, naganap na. Naganap na eh. Tapos na. Yun pala. Late na yung sinasabi nila na iimbestigan pa yan. Oo. Ibig sabihin, mga kababayan, yung panukala ni Senator Erwin Tulfo ay ano na yan, kumbaga sa pagkain, panis na yan, mga kababayan. Bakit natin sinasabing panis na? Meron nang nauna mga kababayan 3 buwan bago magsuna ang Pangulo, nabanggit na yan ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Gusto lang yatang mang-agaw ng ito Tuloy natin. Nag-aaralan pa? At hindi lang yon. Oo. Nakapile na nga yung Senate Bill 2131 eh. 2131. Sino naman ang nagpanukala niyan? Si Senator Marcoleta. Ayun! Nakapile na po yan, yung bill na yan tungkol dyan sa system laws at value-added tax sa pamamagitan ni Senator Marcoleta. Yun na. Yun na sinasabi natin pala. Ipinal nga ito, Mayo eh. This year. Oo, pagka... nung nakaraang pang SONA. Ngayong taon na ito. Oo. Pero yung kasing systems laws, nabanggit na rin ng Pangulong Bongbong yan, 2025 SONA eh. Nakaraan. Alam ko, parang nabanggit na rin niya yan eh. Bakit hindi umuusad ang panukalang ito? Dito sa panukala dyan, di ba yung binabanggit kanina, mayroong technical systems laws at non-technical. Ibig sabihin ng technical, di ba pagka meron kang mula kuryente, dadalhin sa bahay mo. So may singaw daw yan eh. dadaan sa Kable. sa kable. Natural, yung pagdaan, may nawawalang... Ayun nga, tama yan. May singaw nga raw. Gano'n pa, paano sumisingaw yung kuryente? So yun lang yung sisingilin. Alam mo ba kung ilang porsyento yan? Magkano yung singaw na yan? 1% lang.
Ganon. Ang ibig sabihin dito, ang gustong tanggalin ni Senador Marcoleta, 99% ng systems loss, halos wala rin matitira. Parang tinanggal mo rin. Yung nakaw, yung jumper, yung kung ano-ano. Basta yung hindi naman kasalanan nung may-ari. Yun na nga, yun. Oo. So, ibig sabihin, bukod sa 1%, 99%, Tatanggalin na. Oh, Dito sa Senate Bill 2131. yun ang malinaw pala naman eh. Meron na. Meron na. Ang problema lang po, mga kababayan, sa Senate Bill 2131 na ipinanukala at naipasa na, hindi po ito inasikaso at hindi ito inupuan. Hindi po pinansin sa Kongreso at hindi pinag-usapan ngayon. Gusto nilang pag-usapan pagkatapos ng sona ng Pangulo, mga kababayan. Ano tawag mo dyan? At saka amendments nung IPIRA law, di ba? Meron din siyang Senate Bill tungkol dyan. Kasi Dalawa. 10 yan, tawag niya Senador Marcoleta, 10 power billion, di ba? Oo. Kaya ibig sabihin nito, Jen, ano itong ipinail ni Senador Erwin Tulfo? Ayan. Nako. Bakit noon may Senate bill na matagal na nakapile ay hindi naman inaaksyonan, di ba? Yun. Hindi nga kinakalendaryo eh. Buhayin nyo, kasi tataka nga, di ba ang panawagan ng Senador paggalawin nyo man lang, ipakalendaryo nyo lang itong mga panukala ko. Ngayon, parang iba nga, binabaspas si Senador Marcoleta dahil sa, yun daw to, 2,000 pesos na pinangako sa Nahanap. kuryente. Oo. Sabi ni Senador Marcoleta, wag na tayong 2,000, 200 na kilowatt 200 kilowatt per hour monthly. Yun ang i-exempt natin. Wala na kayong babayaran basta 200 kilowatt per hour pababa. Napapatakan niya yan 2,400 more or less. Saan kukunin na pambayad? Doon na niya sa mga ayuda. Oo, yan eh. Maraming mga baser, si Senator Rodante Marcoleta, sinisingil siya dun sa 2,000. Eh, mas maganda pa yung pinanukala niya na 200 kilowatt hour, wala na yon, hindi nasisingilin. Etong mga baser na ito na naniningil ng 2,000 na wala nang magawa kundi mambatikos, hindi sila tumitingin dito sa mga ipinapanukala ng Senator Marcoleta na mas lalong pakikinabangan ng ating mga kababayan. Ewan ko ba kung paano mag-isip itong mga ito. Kasi yung ayuda natin, almost 200 billion, Diyan ilalagay. doon ilalagay. Pero ito daw niya, mga almost 100 billion lang, check pa na nakarating sa mga, wala pa nagpapogi. Diretsa pa, di ba? Diretso pa sa mga nangangailangan. Eto pa, Jen. Anong taon na ngayon? 2026. 2026. Okay. Ibig bang sabihin, ngayon lang na-realize ng gobyerno na kailangan tanggalin ng systems loss? Ang IPIRA law, Nelson, ay naipasa 2021. Hindi. 2001 o 2002. Kaya ang IPIRA law ay 20 taon na pong umiiral. Oo. At ngayon, after 20 years, na-realize natin mukhang hindi na akma sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya dapat talagang i-amend na. At hindi napakinabangan ang nilalaman ng IPIRA law. Kaya nga, nung bang banggitin ng Pangulo yung systems lost sa SONA ngayong 2026, sincero kaya siya, Jen, na talagang nararamdaman niya ang... Dapat. Ano sa tingin mo? Dapat sincero siya. Kung sincero sana ang Pangulo, mga kababayan, doon sa binanggit niya na aalisin ang o kaya tatanggalin ang systems loss at saka itong value added tax, mga kababayan, kung talagang seryoso ang Pangulo natin, dapat noon pa ipinasa na ni Senator Marcoleta ang tungkol dyan, ang bill na yan tungkol dyan, ipinag-usapan na sana ito, mga kababayan. Pero ano nangyari? Nabugoong, mga kababayan. Alam nyo yung nabugoong? Nandun lang. Hindi nila ginagawa, hindi nila ikinakalendaryo, ayaw nilang pag-usapan. Kasi nga naman, pagka ito ay naipasa, isisikat si Senator Rodante Marcoleta at ayaw nilang mangyari yon, mga kababayan. Yun ang totoo dyan, mga kababayan. Kaya itong mga ito, tuloy pa natin, diretso pa. Ibig bang sabihin talagang nagmamalasakit sila sa taong bayan? Palakpak! Ayan. Nagmamalasakit. Parang ang dating kasi, mga kababayan, syempre, binanggit ng Pangulo yan.
Standing ovation pa eh. Palakpakan yung mga congressman at mga senador at mga lahat ng mga nandun, mga kababayan ha. Palakpakan sila. Kampay, naka-standing ovation eh. Nagtayuan ang lahat ng mga mababatas. Eto naman ang tanong. Oh. So, Ah. 2026 ngayon. Oh. Kung kayo ay sincero na tanggalin ang systems laws, Oh. bakit yung House Bill number 160 Oy. na nakapile noong pang June 30, 2022, 4 years ago, ay hindi naman hindi umusad sa Kongreso? Sino nag... Mga kababayan, 4 years ago, may ipinail na po si Senator Rodante Marcoleta. Siya ba yan? Alamin natin. Baka naman mali tayo. Sino nag-file niyan? 4 years ago. Tungkol dyan sa usaping yan, mga kababayan. Panukala niyan? Si Senador Rodante Marcoleta. Si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, ang nag-file niyan. Siya ang nagpanukala ng batas na yan, mga kababayan. 4 na taon na ang nakakaraan, bakit hindi pinag-uusapan kung talagang seryoso sila na ayusin, tanggalin ang systems laws at ang value-added tax, mga kababayan. Yun lang. At nakapaloob dyan, yun ang pagtanggal sa systems laws, Ayun. kasabay din ang pagtanggal sa VAT. Senador Erwin Tulfo, gwapo na naman kayo, hindi na kailangan magpagwapo, sir. No, ha? Ayun na lang, yun Ang na, problema, tapos na tayo. yung nga, nag-file siya, may una nang nag-file. Oo. At ito, kung talagang sincere kayo, di dapat pinausad nyo sa Congress tong bill na ito, di ba? Ang Anong tawag, ginawa natin sa loob ng 4 na taon? ang tawag dyan, Nelson, credit grabber eh. Ayun, mga kababayan, totoo yun. Ang tawag sa ganyan ay credit grabber. Ha? Senator Erwin Tulfo, hindi namin sinasabing ikaw yon. Pero kung talagang seryoso ang gobyerno tungkol dyan sa pag-alis ng systems laws at value-added tax sa kuryente, mga kababayan, 4 years ago, na-file na yan ni Senator Marcoleta, hindi nyo pinag-usapan. Hindi nyo ikinalendaryo, hindi nyo pinapansin. Ngayon, magpapail kayo. Ikaw, Senator Erwin Tulfo. Alam nyo, mga kababayan, hindi na lang pera ng bayan sa flood control ang ninanakaw. Ha? Oo. Ang matindi rito, mga kababayan, pati yung mga ipinapasang bill, panukalang batas, ninanakaw na rin, mga kababayan. Pagnanakaw ng kredito ito. Malinaw po yan na pagnanakaw ng kredito, mga kababayan. Tama si Kuya Jin dun eh. Gwapo ka naman na Senator Erwin Tulfo. Dapat sana, yun na lang ang halongkatin ninyo at yun na lang ang pag-usapan nyo. Matagal na yan, 4 na taon nang ipinasa yan ni Senator Marcoleta eh. Hindi nyo lang kasi kinakalendaryo. Hindi nyo pinapansin, hindi nyo pinag-uusapan. Pagkatapos ngayon, binanggit ng presidente. Nagkukumahog kayo. Gusto nyo kayo ang makredit. Kayo ang maging bida. Kayo ang maging sikat. Alam ng taong bayan kung sino nagpanukala niyan. Walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Huwag nyo po kaming lukuhin. Hindi nyo po kami maloloko. Alam po ng mga mamamayan at taong bayan ang totoo, mga kababayan. Nabigyan lang natin ng konting reaksyon yan, mga kababayan. Pasensya na kayo at medyo magulo yung ating pagbibigay ng reaksyon. Pero isa lang ang masasabi namin dito, mga kababayan. Kung ano man, siyempre, tayo na mga Pilipino, ang sa atin dito, kahit na sino pa, kahit na sino pa, si Senator Marcoleta, Erwin Tulfo, o kahit na sino pa, basta't ang mahalaga sa atin, maipasa ang batas na yan, mapababa ang singil ng kuryente, matanggal ang systems laws, value-added tax, at kung ano-ano pa, masaya na tayo dyan, mga kababayan. Alam kong si Senator Rodante Marcoleta, hindi naman ganyan ka-importante sa kanya yan eh. Kasi ang isinasaalang-alang naman niya ay tungkol sa kapakanan ng ating mga kababayan. Kaya kahit sino pa magpasa niyan,
basta't ang mahalaga, mapababa ang singil ng kuryente, yun ang importante sa kanya. Pero ito, sa panig naman ng mga mambabatas, nakakahiya po ito, nakakahiya. Oo, credit grabber po kayo Magnanakaw po kayo ng panukalang batas Naipanukala na nga yan Dapat sana kung talagang seryoso po kayo, kung talagang ang gusto ninyo ay mangyari yan, sincere. Kung talagang sincere kayo na alisin ang systems loss at saka value added tax, mapababa ang singil ng kuryente, dapat pag-usapan ninyo yung matagal nang naipasa. 4 na taon ang nakakaraan. Yung ipinasa ni Senator Rodante Marcoleta, halongkatin ninyo, ganun ninyo lang yun, nandun na yun. Kumpleto na yon, yun na lang ang isabatas nyo para nang sa ganun ay matupad na. Iba ang layunin nitong mga ito Gusto nilang sila ang credit grabber kangan Kuya Jen Beno mga kababayan, yan lang ating babahagi sa inyo sa araw na ito. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. Ano man ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.